Ito na po yung part 2 ng Admo Men's Basketball na bully. Kaya naman maraming mga netizen ang naniniwala na mas may kakayahang gumawa ng mga matitindi pang bagay ang team players kumpara kay Coach Tab Baldwin. Panoorin po natin ulit yung video na kung saan nagpapakita ng napakalinis na laro talaga ng Admo. Nakakagigil kayo. Naglaban ng Ateneo Manila versus Ateneo Davao. Pinisikal sabay inangasan si Bobet at dinilaan pa dito si Rene Baterbonia. Ang angas naman, kinawawa sila Rene at Maki Pellegrino sa laban na ito. Bakit ganitong maglaro ang tiga Maynila? Halatang pinatid dito. Patay mali siya pa. Anyari? Bang klase talaga ang puso ng mga taga-Davao. Kahit tayo ang kanilang kalaban, humble pa rin ang ating mga pambato. Kung hindi lang na-injury dito si Rene Baterbonia, sigurado akong makakapalag talaga ang mga Ateneo di Davao. Napasama pa ang bagsak dito ni Maki Pellegrino. Kaya namimilipit din ito sa sakit. At may mga kasabihan nga tayo, you can play physical but not dirty. Kasi medyo halata na kasi, idol. Baka naman kasi makapilay ka pa ng player. Lang makikita mo talaga, ayaw mo tal. Nakapuntos kasi siya kay Baterbonia. Inilaan lang naman ito si Idol. Yan, technical ka ngayon, boy. Ay! Pero hindi pa rin nadala si Banal, patuloy pa rin ang kanyang pangasa. Buti nga, hindi siya napansin dito sa referee. Nakapasok ito ng long two. Tinuro niya dito si Pellegrino. Pero naisip niya, ay may technical na pala. Pero kahit ano pa ang pangasar ginagawa ni Banal. Hanga talaga ako dito sa ating mga pambato. Nadaganan man dito si JM Sanoria. Isipan pa rin niya na tulungan ito si Banal. At ito pa, mga boss, naka-monster block nga ito si JM Sanoria. Pero hindi man lang to nakaisip na mag-flex man lang. Kaya yan ang dahilan kung bakit sila iniidolo ng mga kabataan. Kaya ito si Maki Pellegrino. Dalawa na nga bumutata nito. Pero nakasmile pa rin yan si Idol. Ang tanong, automatic ba yon na kapag bully ka sa laro, hilig kang mamisikal? Posible kayang sa training nyo, pagkasama mo yung mga binuli mo, binubuli mo, posible kayang dumating pa ito sa mas malalim, mas malalang pangyayari o sitwasyon? Siguro hindi naman aabot sa intent to kill yon. Dahil ang intent to kill or intayong pumatay ay hindi direktang resulta ng pambubuli o maduming laro. Hindi isang legal at psikolohikal na estado kung saan ang isang tao ay may malinaw na layunin, determinasyong tumegi ng buhay. Gayunpaman, ang pambubuli, matinding pisikalidad at kultura ng hazing ay maaring mag-ambag sa matinding kapabayaan o sadyang pananakit na naghahantong sa kamatayan. May possibility ba? Ang sagot po ay meron po, ate, kuya. Paano nagiging daan ang bullying sa nakamamatay na sitwasyon? Desensitization sa karahasan. Ang paulit-ulit na pananakit o pang-aabuso gaya ng maduming laro o marahas na initiation, which is hindi naman po nila kino-confirm, ay nagiging sanhi upang mawalan ng pakiramdam ang nambubuli sa sakit na nararamdaman ng biktima. Nga, hindi naman siya ang nabubuli. Ang nambubuli, more na nasasaktan at naiinis yung binubuli, more na para bang nakaka-gain siya ng energy. NBI's Homicide Division recommended filing charges of reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide against 8 individuals. Doon po ba yung mga nambubuli? Ala, di po kasama yung players doon. Kasi nga, sabi ni John Vic Remulla, biktima sila. Sila ay biktima. Ang saya. Bully equals kultura ng dominasyon. Sa ilang mga grupo, ang pananakit ay ginagamit upang maghari o magpakita ng kapangyarihan. Pag sumobra ang pisikal na aspeto ng walang pumipigil. Imagine niyo to ha. Doon sa team building, kono team building. Dali itong mauwi sa matinding pinsala o kamatayan kahit na sa simula ay walang direktang intent to kill. And general knowledge lamang po ito. Natatamaan kayo,
Hindi sabihin nyo yung totoo. Pero kung hindi naman, general opinion lang po ito. Pagtatago ng krimen. Kung minsan, ang pagnanais na patahimikin ang biktima ng pambubuli upang hindi magsumbong ang siyang nagtutulak sa nambubuli na tuluyan itong saktan o patayin. Baka general knowledge siya, parang interconnected doon sa nangyayari, especially doon sa dalawang atleta. Senaryo pa na hindi nga nila na-report ng tama kung sino ba talaga ang nalunod. Though, yung sa mga statements ng mga players, alam nila na dalawa ang nalulunod. Sino ang na-report? Si Divine Adili. Sino ang unang nakuha? Si Rene. Ang demeanor ang ipinakita, bulong daw na sinabi kay Angel Librero, meron pang isa. Basically, kung sinasabing meron pang isa, originally, yun po yung inireport nila nangyari sa kanila. Siyempre, kahit nakita natin aktwal ang pamimisikal, pambubuli ng men's basketball ng Ateneo de Manila University, walang anumang opisyal na ulat o dokumentasyon o payag mula sa Liga or UAAP na nag-uugnay sa trahedya sa Aurora sa sinasabing maduming laro o pisikalidad laban sa mga manlalaro ng Ateneo de Davao University or ADDU. Tanging ugnayan ni Rene Baterbonia sa Davao ay ang katotohanang siya ay isang dating standout player mula sa Davao region bago po lumipat sa ADMO sa Maynila saan natuluyan siya. Dating standout player mula sa Davao region na nagbigay sa kanila ng gintong medalya noong 2025 palarong pambansa. Tapos ko lang. Ang insidente daw po sa Aurora ay tinuturing ng batas na isang malubhang issue ng athletic safety protocols at accountability. Hindi bunga ng hidwaan sa pagitan ng mga kupunan. General knowledge. Di naman po ganun kasi kalalim yung investigasyon. Totoo lamang po talaga siya. Latest update, may 3 kaso po ang inirekomenda ng NBI at PNP-CIDG. Siyempre laging may simple negligence dyan. At for finality, issue ngayon kung alin po ba ang magpiprevail kaso na isasampa sa korte, ilalim ba ng Anti-Hazing Act or reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide. Nagtanong nga po tayo kung final na ba ang reckless imprudence na isasampa sa korte. Sagot ng 11 sources, hindi pa ito pinal na isinampa sa korte. Ilan pati. Kasalukuyan, ang rekomendasyon para sa kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating coach Tab Baldwin, 7 iba pa ay nasa antas pa lamang ng preliminary investigation sa ilalim ng Department of Justice or DOJ. Sobrang tagal ng hustisya. Ang hirap talaga. Lalo na kapag ang kalaban, dami at sobrang yayaman pa. Teka, the institution itself is backed by some so powerful and wealthy personalities. Sino sila? Hindi ko alam. As of the moment, bigay lamang po tayo ng general knowledge. Ipinakita kung gaano kalinis maglaro. Ang Ateneo de Manila University men's basketball. Todo nyo na. Magsalita na kayo, be. Nakakagigil.